there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. Most likely, ang mother niya is also a Chinese. Kasi nga lumabas dun sa hearing sa dokumento na tumira siya sa Valenzuela. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtrabaho sa kanila, yung mga kung saan siya nagrenta, rumenta nung warehouse at yung mga taga doon. At itong taong si Wenyi, parang pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Go. So, based on my tanong-tanong ko, tsaka yung mga family business niya, itong si Wenyi, nandoon lahat eh. Consistent nandoon si Wenyi. At yung tinignan namin yung travel records, yung tatay niya, si Guo Jianzhong at si Wenyi traveled 170 times in a span of 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Ang personal assessment ko, yung father niya nagsinungaling. No? Para ma-declare si Alice Go as Filipino. Dahil nung tinitignan ko yung kanyang birth certificate, dahil ang birth certificate niya, father niya yung gumawa eh. Nakasulat doon, name of father. So, dapat isilagay mo doon yung totoong pangalan mo. Ang totoong pangalan niya in the passport is Guo Jianzhong. Dapat yun ang inilagay niya. Nakasulat rin doon sa birth certificate, citizenship. Doon, meron siyang Chinese passport, dapat dinagay na doon Chinese, pero linagay niya Filipino. Then, nakasulat doon kung kailan kinasal. Meron siyang date kung kailan kinasal. Pero doon sa iba-ibang birth certificate, iba-iba yung taon ang nakasulat doon. So, and this is consistent across 4 birth certificates of allegedly her children. No? Si Sheila Go, si Ximen Go, at mayroong bagong na-discover, taga Caloocan. Si Wesley Go. No? Si Ximen and si Wesley sa Caloocan nag-late registration. Pero nag-childhood siya sa Valenzuela. Tumira rin sila sa Valenzuela. No, tumira rin sila sa Valenzuela. Magkatabi lang kasi kami, kapitbahay kami. No, so Pero hindi mo natatandaan siya. Wala siya natatandaan, hindi ko maalala, sir. Di ba hindi sabi niya? maalala. So, my point there is, may deliberate and conscious effort na magsinungaling at mag-supply ng wrong information. At ngayon kasi ang birth certificate natin napakatibay eh. Yun ang basic document hinihingi ng lahat. Pag kukuha ka ng passport, birth certificate hihingin. Pag file ka ng candidacy, pag chinek mo Filipino ka, pag tinignan yung ebidensya, birth certificate. It's a very powerful document. Pero napakadali naman doktorin. Oo, may sindikato din daw sa Meron din nangyayari rin 'yan. Unfortunately, yung taong tumanggap ng records or tumanggap ng application na Angelito Go namatay na. But based on the PSA report to us, pag a-apply ka ng late registration, maraming requirements 'yan eh. Maraming supporting documents. Walang supporting documents. Kung hindi isa lang yung certification ng MSO. By that alone, makikita mo na problematic na talaga at irregular. Saka walang nag-question sa candidacy niya nun eh. Kaya sabi ni Walang nag-question eh. Ito lang naman, pag hindi naman lumabas tong Pogo issue, business as usual naman eh. Pero sabi nga ni Soldier, status quo na lang. Ay, quo warranto proceedings. And then the mother, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a figment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. Most likely, ang mother niya is also a Chinese. Kaya lumalakas ang ang suspicion na spy siya, which she vehemently denies. I'm not a spy. I'm a Filipino. Well, ngayon, with criminal syndicates, everything is possible eh. Hindi natin marurule out yun. Dahil sindikato to. If they can do money laundering, they can do everything. Yeah.
Sir, how about sir yung ano po, yung pagkakaugnay niya sa Pogo, na-establish na ba talaga? May conclusion na kaya kayo na yung ganun? company nga Talagang niya eh. involved talaga siya si Mayor Go. Doon sa hearing, lumabas na merong isang babae called Nancy Gamo. When we were looking at the documents, si Nancy Gamo is present in all, not all, but 3 or 4 Go-related companies. No? Siya yung nag-incorporate ng Go-related companies. Sino siya? After a while, lumabas din yung pangalan niya dun sa Junyu 1. No? Nancy Gamo rin. So, paano yung siya nag-incorporate ng Go-related companies? Biglang all of a sudden, siya nag-incorporate ng Junyu 1. Oh. So, by that alone, Connect the dots. may connection between the Go-related companies and Junyu 1 through Nancy Gamo. Okay. May send in question lang sa to Congressman Irice. What do you think of Comelec Chairman's comment that the decision to purchase new BCMs is not just quote-unquote a Comelec decision but the entire government decision? Alam niyo po yung COMELEC is a constitutional body. Hindi po pwede makialam dyan ang legislative at ang executive. Nagtataka po ako, nung po bang pass ng resolution ang COMELEC and Bank declaring that all the machines, BCM machines purchased by COMELEC are unserviceable. Yan po ba ay alam na executive at ng legislative? Nung sinabi nilang walang spare parts, alam po ba yan? Tinaliwanag ba nila yan? Bakit ngayon dinadamay niya yung Pangulo, dinadamay niya ngayon yung Kongreso? Eh samantalang sila lang ang nagdesisyon na hindi na gamitin yung BCM na gumagana pa naman. Nung pong abusuhin nila yung kapangyarihan nila para disqualify ang Smartmatic. Using the Supreme Court ruling yan quoting the grave abuse of discretion. quote-unquote. Yan po ba yan po ba may alam diyan ng Malacanang, may alam ba diyan ng Kongreso? Bakit ngayon may mga question, dinadamay niya yung buong gobyerno? Yung sa petition mo ba, sir, kasama CES na Hindi po. pinag-comment? Hindi. Hindi Kaya po, nga, kasi that's hindi the best. naman, this is a constitutional body. Yeah, that's the best Hindi niya na alam evidence. yung nalilito na si Chairman Garcia kung paano niya justify itong 18 billion scam na ito. May related question pa. Sa mahal ng kontrata ng Miro na 18 billion pesos, gano'n po ba ka-advance ang teknolohiya nila? Sources said that the existing Comelec BCM can address 95% of the automation requirements of the 2025 elections, and that 5% can readily be addressed. So it seems that using existing tried and tested machines is more practical. Tama po, mas practical, mas mura. Kasi po, kung gagamitin natin yung makina natin, we will not spend 6 billion. Ngayon po, we will be spending 18 billion. Pero as the technical guy, can we use the old machines? Alam niyo yung machine po na yan, parang computer lang yan eh. Magkano ba ang computer ngayon? Mga 50,000, Mababa na ngayon. 60,000. Yung hardware po niyan, pababa ang presyo. Ngayon po, kung kukwentahin niyo yan, mga nasa 170,000 per unit. So meron tayong 97,000 BCMs. Na, ang isa sa na mga sinertify concern, ng COMELEC yes sir, na in good working condition just 5 months before declaring it as unserviceable. Pero sir- without going to the process of the Commission on Audit in disposal of unserviceable equipment. Assets. So sir, meron tayong 97,000 machines. Pero ang kailangan nating machine is 110,000. So yung 97,000, pwede ba natin i-integrate yun? Kasi kulang 97,000 lang. And we need 110,000. Alam niyo po na nangyari yan po yan in 2019 elections. May kulang na konti. So yeah. bumili ng another additional. Oh. Or you can lease. Napakadali po. Kaya yung operative pack na sinasabi, wala ng time. Hindi po totoo yan. Tsaka may 18 billion nga eh. I-refurbish mo yan, 2 buwan, 3 buwan, tapos na yan eh. At tsaka may 18 billion nga eh. Natalas na nabayad na lahat yun sa Miro. Ano po, ang reason po dito, kaya pinipilit to ng COMELEC, yung pong 6 billion ang gagastusin, ngayon 18 billion, there's a difference of more than 10 billion. Yan ang reason. Yan ang reason kung bakit bulag, kung bakit hindi nakakarinig ng mga reklamo, ng mga red flags ang COMELEC,
Yan ang reason. Tanong niya yan kay Commissioner Bulay. Alam na alam niya kung ano dahilan dyan. So, pwede siyang ma-refurbish na ma-reprogram. Kasi ngayon, ang plano ng COMELEC, ang gagawin dun sa 97,000 machines, ibibigay o ipapahiram sa yung sa mga board exam ng company. repurpose na lang. I-repurpose nila para yun yung mag-check ng mga exams. So ibig sabihin nun, pwede siya talagang magamit pa, ma-repurpose. Alam niyo po, ang world standards sa mga malfunction, sa mga election machines, 5% na nagpa-malfunction in total machine. Kaya kami reserve yan para pinapalitan. Oo. Sa record natin, hindi tayo nagkakaroon ng malfunction ng Meron? 1%. 1%. Yeah. So below yung mga BCMs na yan, yeah. nagamit yan, below 1%. 1% ang malfunction. So ano yan, maayos yan. Ang Miro record sa Congo, 49% yung hindi nagkaroon ng Hindi lang malfunction. 5%. Sa Iraq, ang machine nila, 70% nag-malfunction. Kaya nag-manual na lang. Kaya nag-manual na lang. So, Art. bakit bulag dito, bakit bingi dito yung COMELEC? Nung 2022 elections, meron tayong ginamit na 107,235 machines. Ang nag-malfunction noon 168. So it's a 0.15%. Less than 1% pa. Less than 1%. Tama si Congressman. Okay. Questions? Other questions? Okay, Siet. May tanong lang din ako kay Senator Win. Sen, early this week, may interview kay SP Escudero. He was asked about the POGO and your stand to totally ban POGO. Ngayon, ang sabi niya, if we're going to ban POGO, dapat i-ban na lang lahat ng gambling operations lahat dito sa Pilipinas. So, how do you find that kind of stand, sir? Considering na magkaiba yung impact na binibigay, for example, ng POGO and casinos. Iba kasi ang Pogo eh. No? Kahit na sugal siya, ang Pogo, dala-dala namang krimen. Yan ang kaibahan nito. At ang operator ng Pogo, mga syndicates, proven na yan. No? Ilang raid, 6 na raid na nangyari dito. Lahat ng mga nahuli, may kaso sa abroad, nagtatago dito, mga pugante. Debes advocate lang, So sir. iba sila eh. Debes advocate lang, sir. Di ba ang Pogo kinikater lang mga Chinese gamblers? Na wala daw Pilipino. Yun ang argument ng mga katulad Tito Sen, nila Escudero. Hindi naman Pilipino ang gamblers. Yung front nila, Chinese gamblers. Pero yung sa likod nila, sabi nga ni Art, tina-target mga Filipino, Yung pondo mga nga Filipino natin, na di ba? through scamming. Oo. No? Lahat yan pare-pareho. Ina-raid sa Clark, scamming. Ina-raid dito sa Pasay, scamming. Ina-raid sa Banban, scamming. Lahat may scamming activity. Tsaka yung sa Clark, legitimate pang may license ng Meron pag-court. rin. Lahat sila may license, So obviously, pare-pareho. they cannot regulate talaga. Because when you give a license, itong license na ito, pwede ka na magpasok ng mga trabahador galing sa China, galing sa Vietnam, sa iba-iba. So ginagamit nila ito sa pag-recruit ng mga trabahador galing sa ibang bansa. Pagdating dito, tinatago nila yung passport. Kaya nung binabreak yung vault, ang daming passport na kukuha, tinatago. Illegal detention na kaagad nun. Wala na magawa yung mga dayuhan dahil nandito na sila, nakakulong. No? At pinapatrabaho nila sila sa scamming. So yung Tsaka may torture chamber pa. may torture chamber pa. Kaya rin kaya tumakas dahil hindi na kaya yung torture na nangyayari. Oo. So, parang Iba ang apples to POGO eh. oranges. Parang ganun. Hindi natin pwede silang isama sa mga ibang casino businesses dito sa Pilipinas dahil iba yung kanilang activities. Ito criminal activities talaga ang Pogo. Sir, isa pa po. Kay Congressman Erice. Sir, merong apila si Chairman Garcia to refrain from commenting on the issue dahil daw sub judice rule na yung nababiolate. Yun din ang fear ko, baka mag-subjudice tayo. Hindi ko naman po dinidiscuss yung details ng kaso. Hindi ko po dinidiscuss ang details ng kaso. Ang hamon ko po kay Chairman Garcia, patunayan niya sa Supreme Court na legal yung gagamiting sistema. Sa pamamagitan ng pagde-demonstrate, madali lang po na i-demonstrate niya. Kasi po dito hindi po sana yan nagkaroon ng malaking problema kung naging transparent lang po ang COMELEC, dinemonstrate nila sa suffrage committee. Ilang beses po siya nang inibita, hindi siya dumating.
Mayroon pong schedule na demonstration, hindi nila tinuloy. Pero palang Ganon last din po sa Senate, 2 hindi weeks- nila dinemonstrate. 2 weeks ago lang daw pumunta sila sa South Korea, yun, di ba? COMELEC delegation to Oh, check. pero alam niyo po, yun nga sabi ko, alam niyo nung during the Smartmatic demonstration, they gave time to congressmen and Yeah, the pumunta news pa. media Yeah, pumunta pa sa para in-schedule nila mga 1-2 Ah, months before. Ni-demonstrate. Ito 1 week before kaya sino pa yung makakapunta doon. So, hindi po masyadong transparent yung ginagawa nilang ano. Kaya po, tanong nyo kay Chairman nga, dinemonstrate ba niya sa suffrage committee? Pinatawag siya, may schedule ng demonstration, hindi naman nila ginawa. Sa Senate po, dinemonstrate ba nila yung machine? Hindi. Tanong natin kasi sa Ngayon Senate. po, may question sa legality ng machine. All we have to do is to prove to Supreme Court na itong gagamitin nila is not a violation of the automation law. Ako naman po, on my part, ipuprove ko na hindi lang ito illegal, ito'y napaka-dangerous for the 2025 national and local elections. KBP? Miro na yun, Miro. Hindi po, kasi po, kung hindi mo alam yung sistema, ako po, ang experience ko, 9 years sa automation, sa Joint Congressional Committee. Ang experience ko po, 12 years sa Congress, sa House of Suffrage. Hindi mo kaagad maiisip. Naisip ba nila na, yung gaya na sinabi ko na pwedeng maging dahilan niya ng delay? Imagine, 1 minute lang na additional time. That's 16 hours. That's 16 hours. 1,000 voters per precinct. Dahil 800 lang before. Ginawa nilang 1,000 ngayon kasi mahal yung bili nila ng makina. Hindi sila makabili ng marami. So, ayan po. 1,000 times 1 minute, that's 16 hours. Additional. Sir, last na lang kay Senator Win po. Sir, sinagot na to ni Senator Risa, pero kasi may mga criticisms na parang lumilihis na raw po yung topic dun sa hearing ng Pogo na imbis na sa Pogo daw Teresita nag-shift na raw Angsi. kay Mayor Ago. Maybe get your stand lang po. Unfair naman na sabihin na hindi kami gumagawa ng research. In fact, for this committee hearing, katakot-takot na research yung ginagawa. Hindi lang ako, kundi mga staff namin, staff ng committee, staff ng mga senators. At walang sarswela dito na nangyayari. Bibigyan ko kayo ng very specific example kaya bakit in-expand yung investigation at nasama yung ibang mga kapamilya ni Alice Go. Nung tinignan namin ng mga corporations, pinag-usapan namin ng hearing. Sinabi ni Alice, 2 ang corporation nila na pinagkukunan ng cash flow. No, QJJ Farms, QJJ Embroidery. Tinignan namin yung financial statements, lugi o maliit lang yung kita nito. So ang tanong, saan nanggagaling yung pera? Saan nanggagaling? Kung hindi nanggagaling sa negosyo nila, saan nanggagaling yung pera? In-expand namin dahil ang incorporators ng kanyang corporation, kasama doon yung kanyang mga kapatid at kasama yung kanyang yung tatay. At meron pa isa doon na kasama, isang babae pangalan Lee Wenyi. Na tingin ko, ito siguro yung totoong nanay niya. No? Tingin ko, my personal analysis. Because family corporations to eh. At kaya in-expand namin dahil nakita naman natin in investment doon, 6.1 billion, hindi nakikita sa family corporation sila, saan nanggagaling? Baka personal investment to ng tatay, baka personal investment to ng mga kapatid. We have to look at that angle also. Ano yung 6.1 billion, sir? Yung cost ng buildings. 37 buildings yan in a 10-hectare property. So, we have to look at kung saan nanggagaling yung pera eh. If it's not from the corporation, maybe individual. Hindi natin alam. No? Baka meron silang individual businesses na hindi kasama sa negosyo. So we have to look at all of those. So, hindi sa lumihis, but we expanded the investigation because yung money laundering, napakalaking aktibidad to na dapat tignan lahat. Tsaka kanina napakinggan ko sa radyo si Senator Jingo Estrada, sinabi niya, staff work niya, nakadiscover, na-confirm na
na yung kanyang boyfriend ang actually nagrarun ngayon ng corporation? They prove, di ba kayo ng allegation before? Ngayon, na-prove na daw nila. Excuse makasabat ng konti. Madagdagan ko yung kay Senator Sherry. Alam mo, 6.1 billion. Why would you invest 6.1 billion in Bamban? Sinong negosyante na matino ang iisip na mag-i-invest ng 6.1 billion sa Bamban? Ayan lang po. Yun rin ang tanong. Tinatanong ko rin sa ito si Egay is a veteran businessman. To kung may 6.1 billion ka, ilagay mo na lang sa Caloocan, which is a highly urbanized city. Bakit third class municipality? Diba? Second class municipality. So, ito yung mga ganitong, kaya nga if you look at nung pumunta kami sa Banban, ito na yung pinakamataas na building doon eh. Hindi makikita dahil yan na yung pinaka malaking development in that area. And you've discovered those things along the way, di ba? Expanded the investigation. So, kailangan namin makita lahat ng picture. Pero di ba ang magte-take over na yung Senate Blue Ribbon? Hindi pa pala yun. Kayo pa rin. Senate Blue Ribbon, meron siyang investigation on the fake passports and fake birth certificates. Oo. Medyo related dito. Oo. Medyo related. Oo. At natuklasan nga nila na merong mga sindikato na go-operate sa PSA dahil napakadaling kumuha ng birth certificate. Ibigay mo lang yung gusto mong information, mag-sign ka ng affidavit, bibigay na sa'yo yung birth certificate mo. Kung kakilala mo yung registrar, huwag ka na mag-submit ng mga mandatory requirements, may birth certificate ka na. At yung birth certificate na yun, pwede ka nang kumuha ng passport. Okay. Tsaka mga illegal workers, di ba? Walang work permit. It was only after PAOK raided it. Walang mga work permits lahat yun. That's why yung accountability nasa PAGCOR rin. Dahil meron silang tao doon 24/7, bakit nakalusot ito at bakit hindi nila nakita na walang mga permit yung mga nagtatrabaho doon? 24/7, ibig sabihin may tao silang kasi under their guidelines, they have to inspect Yes. all the facilities inside the Pogo Hub. So ibig sabihin dapat naglalakad sila, tinitignan nila yung mga activities doon. Kaya nga na-transfer ni Mayor Guo ang liability sa kanila eh. Both. As a mayor, meron ka ring dapat meron ka ring responsibility na pigilan ng mga ganitong activity. Dapat nagtatanong ka, bakit dito, tama nga, bakit sa Banban? Ba't napili kami dito? Kasi yung investor Bamban. Alam mo yung word? Oo. Kasi ang Tagalog ng Bamban, yung bano eh. Yung, di ba? Bamban yung investor. Tama-tama sa kanya, Bambang ka kasi, di mo alam nangyayari. Anyways, question? Senator Win, JB po from IBC 13. And given nga po itong mga issues ni Mayor Alice na kalusot as mayor habang may questionable documents, would you recommend po ba na to amend the Omnibus election code for future elections? Ang titignan namin ngayon is how to reform the birth certificate system, process and system in our country. Masyadong naaabuso at masyadong madali. At use technology rin on how to integrate all of this. Meron na tayong national ID. Oh, yeah. Bakit hindi natin ma-integrate to sa national ID natin? Admittedly, maraming kababayan tayo na lalo na yung mga katutubo sa probinsya, hindi nakakapag-register on time. Admittedly. So babalansehin natin na wag naman masyadong magigpit dahil sa kanila, pero wag naman masyadong madali dahil may nang-aabuso. This is not the first case. Merong 67 cases or 60 plus cases sa PSA kung saan ang mga birth certificate puro peke at nabigay sa mga foreigners. So, hindi to isolated cases. Naaabuso talaga yung pagkuha ng birth certificate. Ang delikado lang ngayon dahil sa birth certificate, pwede ka ng kumandidato. Nanalo kang mayor, congressman, pwedeng senator, even presidente. Tapos, later on, matutuklasan na yung birth certificate mo pala peke o defective. No? So, dapat i-reform yung pagkuha ng birth certificate at yung process ng birth certificate system natin. Sen, advice na lang sa COMELEC.
para masiguro nga na transparent po yung mga candidates natin tsaka tama yung iboboto po ng mga taong bayan. Pagiging kandidato, ang requirement lang naman Filipino and read and write no? And then pwede ka ng and ministerial ang COMELEC. Ibig sabihin tanggap lang sila ng tanggap unless mayroong mag-file ng kaso, tsaka lang sila aakto. Pero ministerial lang sila, presumption of regularity lang sila. Ang suggestion ko, Senator Sherwin, siguro tingnan din natin yung yung campaign finance reform. Tingnan nyo, sa Bamban, ang balita ko doon, before 2022, ang gastusan doon maliit lang. Pero noong 2022 election, 100 million daw. Kaya nga, out of nowhere, nagpa-register ka 2021, kandidato ka mayor, panalo ka. Oo nga. So, ako 15 years old pa lang po ako, kumakandidato na ako. 5 beses ako natalo, 7 beses ako nanalo, nakakampanya pa rin ako. 15 years old kasi SK ka. SK. Yung pinaka-honest na election. Kasi taasan lang ng kamay. Sa eskwelahan. SK. Taasan lang Taasan lang ba lang dati Oo, noon? taasan lang po. When was Tapos, that? When was that? 1975. 1975. Kabataan Barangay. Kabataan Barangay. Okay, and then Sure more. pa Yes, ako yes, lang. yes. Sir Win, bilang member naman kayo ng Board of Advisors ngayon sa NPC. Sir, ano yung ire-recommend nyo as far as Alice Go is concerned? From what I am seeing, and this is my personal take, na ma-expel siya sa NPC because connected siya sa Pogo and yung kanyang birth certificate is irregular and also invalid because of the source of information. But para sa akin, yung pag-a-apply niya in behalf of Hongsheng puts her in direct connection with Hongsheng Pogo Company, which is yung unang na-raid. So, hindi natin pwedeng tanggalin na wala siyang connection doon. Kasi siya yung nag-apply. In fact, meron ring letter kami nakita. Inamin nung dating mayor, siya yung kausap in behalf of Hongsheng.